Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 13 minutos na kabarangay, ang nakalabay alas 9. Good morning. Kumusta na iton Biyernes? Yan ang adlaw Biyernes. Kumusta iton imo? Kung imo mga trabahoon yan na maupay kun naghihinangpos na ang mga trabahoon. Ain ka man yan na himo butang sangkay, nakabalik na ba adton 5 kaadlaw nga trabaho? Paman didiha City Hall balik na adton 5 kaadlaw. Kaya didiha Kapitolyo? Mamingaw pa maat kanina. O sige uni na silingon ta Ala sige buhat na. Kanina pa kuno kami ate Pen nakapag walking na nga ni Sige kaupay hito na inaabat kon on the go everyday. Nag-i-ehersesyo nga na healthy lifestyle. Isa rin pa man na ba ati Pen diri kuno kita nati kabata. Pinahanglan kontrolado na may disiplina hangatanan nga bagay. Balitaw sigila andam kita pagpahathin na mga balita impormasyon. Adiha akon na walang dapit. Anato na mag-update ng mga inhenyero na RP Borongan. Engineer Mark Gagwang and Engineer Euphem Buna Jr. Pinaagi hiton supervision tech ni Chief Tech Joey
ngan Ate Ruth bugos nga puwersa hiton stasyon DYES para yan na makapahat kita hina mga bag-o mga pasuan nga mga balita impormasyon yan ang adlaw na Biyernes Mayo 29 katapusan na nga working day hiton na bulan hiton na Mayo aada na pangandama na para hiton klase. Masunod nga semana wala tuon na iton pagtaga brigada eskwela para naman na maginandam ito na mga eskwelahan para hiton second week hiton Hunyo amo na iton pagbarcha hiton ato na mga learners mga estudyante ngadto iton iratag sa tagsa nga mga eskwelahan. In full force ito na Borongan City Division may na pa-invite para naman hin pa press con next week sugad man nga digihapon Eastern Samar Division andam na gihapon hira Sir Abner. Andam na ba adto na mga kag-anak nakapagpatahi na ba mga uniforme ready na ba adto na mga ballpen, papel, notebook, and bag, and sapatos, and uniform. Ay kuno mga kuanan amon, mga hanuna pa, recycled. Kay nagtitipid, hinanay, ngan hitatay. Alabisan ano pa man, adto na mga pangandaman, kinahanglan permi na aro-anay hingiya hiton aton makagarahom to start the day right, di ba? Adi kita na aruhin sering paman bas-bas hiton aton makagarahom para tagan kita hinagiya nga na proteksyon ngayon man kita in andam kita Thank you Lord for this beautiful morning. Yan ang adlaw na Friday tinagan kita maupay nga panahon. Bisan kon adi man reporta na ini kanina good morning Eastern Visayas. Bagyo na adton ginbabantayan nga raot-daotan panahon gawas ito na Philippine Area of Responsibility pero yan na nakasulod na hapar ala daw i-send talaanay nga dikan da Coach UFM ini naman nga pa-picture infographics ngan perapano nga mga ini detalye tikang hito na pag-asa ini nang pagtaga bagyo senta anay para makapicture ka mo kung ano ba iton lokasyon hain ini himumutang na tipakain daw iton iya naman dalagan hining bagyo nga gin nakasulod na Philippine Area of Responsibility. 32 degrees Celsius kita yan na nga mga oras ito na Borongan City pero naabat na kitahin paso may ada na 38 degrees Celsius sa pagkayana. Ito na heat index posible umabot nga dahin sobra 40 na daman. An ato na abaton nga kapaso yan ang adlaw na Biyernes. Ala daw yadaman hin na picture Engineer Mark nga Coach UFM para inihan na Tropical Cyclone Bulletin number 1 igin na pagawas sa kaninahan alas 5 aga. Masunod ini ito na sunod nga bulletin alas 11 yan na naman nga tika adlawoy. Nakasulod na hapar kon Philippine Area of Responsibility na bagyong Tropical Storm Doming ginhingad na inihang Doming na lokasyon han sentro kanina alas 4 kaagahon 1,345 kilometro sinirangan hiton sur sinirangan hiton Luzon. Amiton hiyaan lokasyon han alas 4 han aga kanina han Bagyo Doming. An kasaghan hangin nga darahin nga Bagyo Doming in maabot 75 kilometers per hour. Harani hito na sentro nga iton iya pagsubasko naabot nga da 90 kilometro por ora.
nga nagios inihiya ti pa norte na tundan, northwest iton iya na mahinigios sa kakusug nga 20 kilometers per hour. Salit kon makikita niyo di dahiton picture iton truck hiton bagyo yada man nakakonect in tipa Igbaw hiya among ngadto hiya dapit Luzon, Timog Silangan, Sur Sinirangan hiton Luzon. So amin hiya iton gius ngan iton iya diametro iton sakop hiton hangin nga daray ni nga bagyo in naabuthin 400 kilometers tikang didahiton sentro. So iton diametro iton malulupgupan ba hiton hangin nga dara ni Bagyo Doming ngan upod na indi da iton mga pagsubasko pero siring pa man nasaring iton nasaring didahining report advisory hiton pag-asa hibubu daw gud iton iya posibilidad nga direkta inhiya nga makaapekto ini hiduming hiton aton kahimtang hiton aton panahon habugos nga nasod suludhin 24 oras. So kumbaga waray pa hiya epekto diri pa inhiya aabaton iton iya epekto hindi nga bagyo. Pero bisan pa man ginpapakusog hini kumbaga may the force nga makakapakusog darahiton hangin habagat. Amo na yun nga pwede magdara in mga masulog nga pag-uran natundan nga parte western part hiton Pilipinas tinikangan hiton Sunday May 31. So buwas maggagawas sin weather advisory na pag-asa Mayo 30 ngan kun aton babalikan didahiton nga truck iton yana nga forecast truck habubo iton posibilidad pero diri gihapon gin tatanggal iton posibilidad na paghitaas hiton o pagpagawasin tropical cyclone wind signal dito naman extreme northern Luzon. So ngadto hiya hiton northern Luzon nga area. Saring papakukusgun gihapon hiton habagat ining mga magkusog nga daang gale warning nga pagsubasko hiton hangin hamasunod nga mga lugar buwas nga adlaw yadi man makaka-eksperyensya adton mga baybayon nga higtaas nga lugar buwas nga adlaw Mayo 30 kadam-an hiton Visayas Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas haros kadam-an ini iton Luzon, Northern Luzon nga area ngan malalawintihan pa inhiya iton Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Occidental ngan Davao Oriental. So mga patsyara nga pag-uran nga na mga mahangin-hangin. Pagka Domingo naman hiton Mayo 31 madudugangan kadam-an hiton Visayas pero waray didi iton kon Eastern Visayas. Basta ito na kabug-usan nga Visayas ngan dito gihapon Batanes ngan Bicol region. Mga mahangin-hangin nga na mauran-uran iton Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte ngan parts iton Mindanao Sarangani, Davao Occidental, ngan Davao Oriental. So amin ito na pa-forecast posibleng epekto hindi naman nga bagyo, Bagyo Doming nga nakasulod na Philippine Area of Responsibility. 24 minutos na kabarangay, nagkalabay alas 9. Nahituon pa damain magkakabalik na ba iton mga estudyante ang mga nagbakasyon amoin balik eskwela na salit iton Philippine Ports Authority iton kabug-usan iton mga pantalan gin lalauman ini iton pagdagsa iton mga pasahero ang magbibiyahin na daman ti pabalik ngadto Metro Manila via land trip pag lalauman iton
mapupuno iton mga pantalan. Nasa ring iton Philippine Ports Authority no, adi iton ato nahikay nga balita. Ginhimo na nira nga moderno ngan passenger friendly adton ira mga terminal. Uy, kaupay. Diin daw la ini ano nga mga terminal. Sana din hidaman dapit iton pagtabok ano from Northern Samar ngadto naman ha didahiton ano iton dida nga port ha Northern Samar kun titabok kita ha Allen ano ngadto naman daman hamatnog. Nasa ring iton PPA gin butangan hin motion censored nga mga lights. Wow. Adton mga comfort rooms. Diri na gagamitan hinkamot ano kung ti pailaw kahiton tikadto kahiton CR so pagkita ma-feel wow kay censored nga motion censored may danganin nati pa sakop ano hiton CR light na diretso ngan may na daman mga libre nga mga wifi access ha mga pasahero nga nagbutang na hin covered walkway ti pakadto iton terminal para diri oranan. Pero didto daw gudlaan ay ini ha may North Port Passenger Terminal Building. Dito dapit ha norte no nga mga pantalan. Syempre ti kakarukad to iton hadton iba no nga mga pantalan gihapon. 27 minutos na nakalabay ha alas 9. Aton la utrohon anpa brown out buwas nga adlaw Mayo 30 Sabado alas 6 iton aga nga alas 6 iton kelep aton mga apektado nga lugar ano Kinapondan substation sakop hini nga mga munisipyo Hernani, General MacArthur, Salcedo, Mercedes, Giwan ngan part of Kinapondan. Alright, samtang waiting kita hiton mga report ha field. Ha oras nga 27 minutos na nakalabay halas 9. Yan na adto ano pauyas dida naman ha Baybay Boulevard. Atensyon, pwede ka mo kumada ano ha Baybay Boulevard adton nahi-report ini ni Ate Sok kakulup adton Urugyas sa 26 Mayo 29 adton mga kabataan na edad mga teenagers ni no nga mga kabataan kalawan ta daw adton nahi-report kakulup ano ni Ate Sokoy buwas nga adlaw Urugyas 2026 13 to 16 years old. Uy, pasingada ka mo. Yan na ini nagatitikang no adto na mga pauyas ang mga kinadaan ini ano nga mga uyas batak-batakay kasing kanina aton pag-walking nakita ko na naka-cordon na dito dapit ano na Baybay Beach adton lugar kung diin magkakamay-ada ditohin mga pauyas Rumbayay, Ikisi, ano pa Kadang, Likot-likotay, Pitiw, Kasing, ano pa damo ngan labot pa may dagihapon ini mga storytelling no ngan luto-luto ay tuon-tuonay ano pa basta kadamohin mga pauyasan mga sansad to nga mga orgyas alas sige dadadto ni mga kabataan basta mahibsog lahira no iton ira kalawas. Maupay iton kalawas iton na mga kaburuton ha maakus ito na mga ayat hini nga mga pauyas ginabi-abi ka mo makiusah iton Urugyas 2026 sa Baybay Boulevard. Ala sige aton iton babantayan ngan hapagpapadayon ha aton mga balita impormasyon DTI Eastern Samar ginapapakusog adton digitalisasyon nga napagpauswag han MSMEs para mapahaluag ang merkado han lokal nga mga produkto. Hala daw aton ibalik Engineer Mark OIC Provincial Director Sir Pedro Bimbotan haya naman ini paglaygay. Ano ba iton ginbubuhat iton DTI Eastern Samar para mapalangbo mabuligan iton aton mga gudtiay ano nga mga negosyo din Eastern Samar para naman umupay iton ira pakabuhi
di relay iton ira pamilya iton matatagan hin benepisyo iton komunidad pati na iton ekonomiya hiton aton probinsya han sinirangan Samar. Adihi Sir Pedro Bimbotan hiton Department of Trade and Industry, Eastern Samar. The heart of the Department of Trade and Industry. Ano ba'y bubuhato naton? Parit aton gudti nga mga negosyante in man nga senso. Kay kung tindahan lang nga si Rasari Store, limay imo anak, asal ito paglalauman, waray gudi nga ngadtuan, it aton kinabuhi. Actually, kinahanglan it, there's so much to learn kung nagninegosyo kita. But part of my mission as the new OIC Provincial Director of Eastern Samar, I want to make sure nga to strengthen it aton MSMEs in Eastern Samar by improving market access, improving enterprise productivity and resiliency, especially among women-led and agri-based na enterprises, while promoting local economic growth. I always remind myself na I categorize this in 5 nga pillars para mabantayan ko kung ano ba takbubuhaton para mas makabulig pa it DTI Eastern Samar. One is gintututukan ko ito sinsing MSME growth and competitiveness. Iton pagdukwag, pag-uswag, hitgudi ay nga negosyante, maging competitive hira. Tapos, I always look at the digitalization and innovation nga aspect hit negosyo. Tapos, kikita ko gihapon it resilience ni raw when disaster strikes. Kay, we have to be, MSMEs have to be taught how to be resilient in every disaster. They have to, they need not only survive, they have to be resilient and to survive fast. Okay? To recover faster. And then, ginkikita ko strong LGU partnership. Upod naghapon it aton mga private nga mga stakeholders. And I always look at inclusive development. Hakuan ma'am, para usa nga dako nga bulig, parit gudti ay natong negosyo, especially ha Eastern Samar. Kay anak paglinibot-libot, nakita ko nga makuri gud pag negosyo din Usa ma'am naton nga ginadako nga problema is, we have very poor visibility at mga produkto. You don't see them in big malls. You don't see them exported internationally. Di ka nakita SM, Harostans, kundi yung mga mega malls. Nabibilakain ang produkto ng Eastern Samar. Hardly none. So, dako nato na problema at visibility at atong produkto. So, we have to make sure na may the equal and fair chance sa atong mga negosyante. Magkamay na nga rin access kitong nga mga merkado. And one of the best ways to do it is digitalization. Okay? Kay, maghinulat ka lang nga ningit imuputo, lumaba, may magkalabay lang nga mo committed makuri ka makahalin, makuri ka mag-expand. Whereas when you have digital presence, internet presence, or when you're on board, may naka-online onboarding, people in the thousands can see your products, nag-u-order hira, you can see it through mga couriers, you don't even have to go there to physically deliver the product because someone will do it for you. Tapos, ini nga, butang kung baga, from the barangay, we want our products to be seen, to have access nga with regional, national, and even international markets. Okay? Ito itong mga produkto, di nila naglilirong-lirong nga Eastern Samar. Sometimes mabibiling kayo ng food dito, Tacloban. Where could I find the food in Tacloban? Makadto kayo nag-usahan, siguro bahanit era Autopub, 1,000 product usa nga center. O sa pasalubong center, na sometimes nakakaubos-ubos pagod kay masurong man. Okay? So we want it to be regularly part it atong mga dagko nga tindahan. And DTI is committed to do just that. Part itong aton itong accessing it market, mali ka sinisiring nga one town, one product na program or the OTOP. Okay? It's actually a marketing approach where every municipality, nagde-develop kita aton mga products gid nga na-develop na through culture, through tradition, aton gin-promote para it becomes, kumbaga, the carrying symbol itong produkto.
So that when pakikianang ta, what is Borongan famous for? Madali kita bumaton. So kung what is Dagami famous for? Binagol. What is Abuyog famous for? Moron. And then napakianang, what is Sulat famous for? Pudpud. Giwan, Tambis. And what about the other municipalities? So we want the people to know kung ano may dagida itong bungto. Kaya the more anini, may access kita market through digitalization, the more popular the place becomes, and the mo it napalit it ato negosyo. Okay? The future is through digitalization. Kaya priority yung program hit aton Secretary Maria Cristina Aldiger Roque itong DTI. And we help a lot. Not only ito lagot na itong digitalization. Usa pa nga among ging kikita ha DTI, it sinisiring nga part itong digitalization is nagpro-provide kita hin mga equipment. May kita sinisiring mga shared service facility program. Iniyagil mo yung aton mga paraghimuin mga kakanin. Bisan itong sa lukara, di rin nakakapag-mass produce kay wari mga equipment, kalanlet ginagamit, sabay single burner nga gasol. Yan itong SSF. The DTI provides you the equipment na imo gagamiton. And sometimes this equipment can run in the millions of pesos para makaproduce kahit ino produkto. That's why nga rin ni SSF, kay group with gintatagan hini. Pero all business, mga single proprietors can access through that particular group. Pwede ra dida makapagluto, pwede ra makapag-process era ni para mapabalik light era production. That's increasing productivity hitong enterprises. And we let them join provincial, regional, and national trade fairs. May mga tiarabot na liwag na trade fair, yan ang June, tapos yan ang Bahandi, October 1 to 5. We will be bringing the products of Eastern Samar nga to Mega Mall. 5 kaadlaw na lo dito ang Mega Mall, dito 5th floor ang Mega Trade Hall. Gindadara nato produkto the best of Eastern Samar para i-showcase para kitaon hit mga taga Manila, tapos para kitaon hit mga institutional buyers kahit aton mga kliyente dito aton mga trade fairs dili na lang gudi-gudi mga foreigners na mga foreign institutions, tapos mga big na mga markets na Manila itapapakanto, and when they get to see para nakakapag-order hirahin dako. That's why binubuligan nato kay para kung may institutional buyer nga ma-order ng taga Eastern Samar, delivery daw ako mali mga container van, syempre na-atras kay diri pa. Buti ay pa man nagtitikang pala. So kumbaga it's the future nga aton ning kita para ira. Digitalization, SSF nga assistance nga equipment, participation in regional, provincial, and national trade fairs, gintatagan pa yung financing loan na SB Corporation para mabuhi aton mga negosyante. So on their part, we expect na maging diligent era negosyo. Kaya diri kasi madali magnegosyo. Kumbaga, it's a skill that everybody has to master. And kung correct name itong skill, DTI will teach you and will give you the skill. May na kita kapatid mentor may program. It is a 10-week nga training. Tapos, mga trainer ito nila, ang mga tag-iyat, mga multinational mga corporations, hirayat nag-train na imo how to go about doing business. May topics on taxation, on business development, tapos business model canvas, gintutod ang paghimo, and pati ang marketing. May mga itutod na yung mga 10-week na training, libre, waray pabayad. The only thing you have to do is to participate, tapos and finish the course. Okay, so we have a lot to offer DTI. And we wish nga namamati natin yan ang nabuti nga manigos. The heart of the Department of Trade. Alright, so Amado Coach Fam, thank you. Kada mo good news nga igin pahamtang ni Sir Pedro Bimbotan hiton DTI Eastern Samar. Dasaring Sir Bimbo ginpapakasig daw gud no hiton Department of Trade and Industry Eastern Samar adton digitalization
iton market access ngan ginpapauswag no bubuligan iton MSMEs, iton micro, small and medium enterprises. Para talaga ito na mga good ay nga mga negosyante mapauswag iton ekonomiya iton probinsya. Pulong niya kabahin daw gud hadton iya mission na pagparigon hiton MSMEs pag kamayadahin market access iton aton mga good ay nga mga negosyante, enterprise productivity, ano pa ito niya nasabi, resilience. Labi na hiton mga women-led nga mga enterprises. Ngan iton competitiveness, iton MSMEs, digitalization. Nakikipagsumpayan hiya mga local government unit, mga private sector. Ngan gihapon gintagan doon, gintatagan gihapon hin atensyon hiton DTI na problema hiton kakulangan hiton visibility han mga produkto han Eastern Samar kay pulong paniya dirig daw gud na ipapakilala pa hadag nga merkado ngan international nga merkado. Salit ginpaprioridad han DTI ang digitalization para magkamayada hin online presence adton mga produkto. Isang click la pag sumiring ano iton product hiton iton kilala nga produkto hiton Borongan, hiton Eastern Samar. May dahiyan na hisumat nga agin papaupay na iton paghimo hiton sa lukara o may da mga naga-undergoing training diri na laad ton nahiaaraan. May da na mga flavor ngan iton kaupayan darahad ton iya nasabi liwatan hadi nga SSF iton shared service facility gintatagan hin makinarya hin equipment. So aton iton babantayan nga nasabi ni Sir Bimbo about sa lukara nga magiging kumbaga makikita lang matatadihan la. So diniha aton Eastern Samar ha Borongan. Amoy ni ang tinatawag one town one product o kaparte ini hiton auto program. So i-enhance iton itrasa iton packaging iton pagmarket iton produkto nga aadalaghap magpapabilin iton kultura iton tradisyon han kada tagsang bungto asyain an shared service facility or SSF program nga iragin provide hin makinaryahin facility nga pwede daman mahigamitan bisan mga sole proprietor bisan kung anatagan asosasyon asya nga di nga shared service pwede kamo adton grupo makahiram bisan adton individual nga negosyante kay katuyuanan mahini magin madagmit an production ngan mabuligan nga umuswag aton ira negosyo. Amo ini padayon gihapon iton pagbulig nga madara ha provincial, regional nga national trade fair an aton mga negosyante may dahiya iginsumat nga hati arabot nga June ngan October magkakamayada naman mga dagge nga mga fair iton kilala ta ini nakakadto na kita one time hini nakakover han regional bahande trade fair dito naman ha SM Mega Mall. So may tiya may daliwat mga financing assistance an reporta na hadi mga pautang tikang hiton financing arm hiton DTI iton Small Business Corporation. Iyaliwat ginaghat na batian natin kanina han DTI ni Sir Bimbo adton bag-o nga graduates nga tagan doon tagdon adton pagninegosyo sugad nga alternatibo nga karera. Waray problema bisan bag-o ka pala kay may ada hira tinatawag Kapatid Mentor Me program. So igpapailarom kamo hin training program. Usa ini ka napulo ka semana nga training program gintututdoan hin mga importante nga aspeto ha pagninegosyo sugad hiton taxation, marketing,
business development ngan business planning. So da mga salamat Sir Bimbo no hadton maupay nga notisya nga iginapahat kay sa ring paniya para damo ito na mahibaro ito na magkaiba-iba nga programa ito na DTI kinahanglan ni rahin na bulig hiton na local media. Labi na din aton Radyo Pilipinas, DYES sa Borongan. So aton na mensahe ni Sir Bimbo nagdara ta oras nga 45 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Good morning! Ada naman ka na Jennifer Golmatico. Maupay nga panahon, magdala ng payong at sombrero. Mag-ingat ka palagi. Very sweet naman, thoughtful ni Baying Jen Golmatico. Thank you nga na medyo madalumdum kita cloudy lagi hap kami didi ha syudad hita Borongan. Pero sa ring tapapaborable para hiton urugya sa 2026 dito naman ha Baybay Boulevard. Pagpapadayon ha mga notisya, adi naman hinato na hikay nga impormasyon na balita. Hikang ini ha Eastern Samar Provincial Information Office. Hala daw i-flash natin Coach UFM at doon mga pictures sa credit to ESPIO. Nakakarawat na bulig pinansyal nga nagkakantidad 25,000 pesos. Ang pamilya ini ni Maribel Romero. Residente ini ha Barangay Santa Cruz. Dida naman ha din ini General MacArthur. Nagkamayada sunog han ira balay han bulan pa inihan Pebrero. Pero bisan pa man amo gindulungan talaga hi mismo hi Governor RV Ivardoni adton nagduhol hadton bulig pinansyal. Subayhan nato na nakuha nga impormasyon ha ESPIO alas 12:50 han kulub han masunog an balay ni Nanay Maribel. Ngan hastayan na diri pahira maaram kung ano ang kausahan pagtikang han sunog. Oh, talaga 12:50 han kulub pa nahiburun taag man adton panahon samtang naglalarab adton ira balay. Waray daw gud waray ha mismo waray hira didto han ira lugar hadton ira balay inihira Nanay Maribel kay nakadtuya hagiwan nagmamangno han iya patud nga nanganak. Waray ngay anhira didahan kasunog hadton ira balay. Darahini in taon waray bisan nga personal nga gamit o importante nga dokumento nga nasa albar darahad to na sunog. Salit yadahito na picture personal nga iginduhol ni Governor RV Ivardoni na 25,000 pesos nga ayuda pinansyal pinaagihin cheque tikang provincial government nga dainihad ton apektado nga pamilya. So dito mainihin bukid nga dapit. Ginbabaktas pa yada mga kalulbian na para mahiya dida sapit may dagad mga higrayo yada adto na picture. Salit kasumpay hini dako na pagpasalamat na pamilya ni Nanay Maribel kay ira ini nakarawat nga ayuda gida ka nga bulig ha ira makabangon hinay-hinay nga makapundar, makapatigdong utro, mabungbungan, masakop naman la adton irabalay in town yada ato nakikita hiton picture credit to Eastern Samar Provincial Information Office. Makahurukon hiton sugadhit pag uli nira sunog na an irabalay. Waray tawo, wara man kuno hiya dida hadton mahitabuhan sunog na hingurudto na hingaradlawoy adton kasunog diri masusugaron ka may lampara kay adlawoy man masuna adton panahon. So amo iton may dahiton na mga ginahatag nga ayuda an provincial government pananglitan may da mga
kakurian darahiton diri naman malilikayan nga mga panhitabo amuin nabulig ito na gobyerno probinsyal. Uy, 10 minutos na la ug sa mag-alas sa 10. Nga di naman kita ha mga balita tikang naman ha Philippine Statistics Authority maupay nga club nga dakanda Sir Ronnie Bahado sugad man ang daghihapon kan Mama Susan Amosco hiton PSA Eastern Samar. Da mga salamat hini nga igin pahat nga info balita. Thank you nga dakanda Sir Randy. Sige niton ira email nagpapahamtang si-send na mga impormasyon para daman na damo ito na mahibaro ito na mga programa, mga aktibidad nga implementar dudumara iton ahensya ito na gobyerno. Partikular aton PSA Eastern Samar, da mga salamat hini naman nga balita. Malampuson nga gindumara na PSA adton provincial level training on R programming and data management. Ginagamit hininira so gadini very technical ini kay para talaga na inihiton mga local planners. So nga ni hini nga mga kanan CBMS, community based management system nga mga datos giimportantihi iton para hiton mga policy makers kay mahibabaro hira kung ano iton haum nga palisiya, ano iton haum nga mga programa nga igpapatuman hiton mga local government unit gamit iton datos nga tikang mismo hin reliable hin katatapuran nga surok like PSA. So dida inihan Mayo 18 nakalabay nga Lunes nga dahadton ka Biyernes 1 week ini nga provincial level training on R programming and data management gamit adton 2024 CBMS. Ano naman iton katuyuanan hini kuno Ate Pen? So ginpaparigun hini pinaagi hini nga training ginkakapacitate gintatagan na hibabruan an mga personnel hiton LGU gamit adton R programming and data management. Technically niya kay pinaagi hini ng mga datos nakakaintindi mas nga napapauswag pa iton ira hibabruan paggamit hiton community-based monitoring system kon data para hiton LGU nga mga programa. 45 ini nga participants tikang hamaggalain-lain nga bungtohan Eastern Samar adton ira mga MPDC importante hidi ba ito naton mga local planners hapangunguna hiton City Municipal Planning and Development Office adton Data Protections Officer. May dahiton mga data protection officer iton kada LGU. Kumbaga bangko hiton mga datos nga nalilikom hiton PSA iginbubutang dida. Iton ira mga statistician, mga IT personnel ngan iba pa nga empleyado hiton LGU. So hira ini adton tinambong didahadton nasabing meeting seminar workshop. So haiya opening remarks gintagan doon ni Chief Statistical Specialist Sir Ronnie Bahado adton ka importante hini kay nga giimportante nga makakabati makaka hands-on training hindi nga kinabag-o nga data processing mga analytical tools ini kamagkarit hinanira magkwenta iton mga statistician pinaagi iton survey nakakakuha rin mga porsyento pera ka porsyento iton suga hini ngan iton pinaka best nga pwede maihatag nga programa para suportahan ini aton epektibo nga pagdumara hiton development planning. Naupay ang basic programming, data structure, metadata management very highly technical ang pagtaga statistics na inhiya para hiton data CBMS data processing. Imagine ka naman hands-on gud iton nga exercises actual nga sets hin CBMS adton igin hahatag ngan syempre
hakatapos-tapusan may dayton hira i-present nga output. Work an ira na output. Dida na hiton ira last day no hiton training. Ngan gintagan doon daman didahadton activity an importansya hiton data privacy ngan confidentiality. Republic Act iton nga kung ano iton malilikom nga datos iton PSA diri iton pwede igbuyagyag labi na iton pertaining hiton demographic profile hiton iragin i-interview hiton iragin so survey nga mga pamilya, di ba? So diri iton dapat igahahatag no at the personal level, at the level hiton iragin i-interview. Base iton hiton data privacy ngan confidentiality subay iton han Republic Act number 10173 or Data Privacy Act of 2012. So, ginpapaning kamutan ini, padayon ini nanining kamot no iton PSA Eastern Samar, maparigun ang statistical ngan data management capabilities, hadton mga bungto, para masuportaran ang epektibo nga implementasyon han CBMS ngan data-driven governance sa Eastern Samar. Uy, 4 minutos na lanon aton na nahibibilin og sa mag-alas 10. Oy, nga di naman kita patrivia kita Coach Yufem. From from PSA. Amo iton kaupayan the beauty no hiton pa survey hiton iragindod umarang survey or di kaya census or survey sinyan tanala survey kay kun survey na kualitirahin part hiton saring tapa populasyon pero ini adiman no wala dalawa natin ading igingawasan no nga 2025 numbers. 2025 numbers i-flash natin Coach Yufem hapag hinang po sa aton na taramda na sumat estihanon. An kadamo ini han mga igin-anak, han mga ikinasal, ngan an kadamuhan namatay. Uy, habugos ini nga nasod kanan 2025 inhiya nga datos Coach Yufem. Hala daw i-flash natin. Nasiring adton PSA inabot 1,105,804 adton na irehistro nga mga natawo an mga igin-anak tikang Enero nga da November 2025 an kuan ini an kanan 2025 last year nga mga igin-anak sobra 1 million. Habugos iton nga nasod diri iton kanan Eastern Samar the whole Philippines 1,105,804 an nairehistro. Kay may dahitit iba mga iginaanak diri nirerehistro. Pwede pa ba itiya na kinahanglan naman kung dito ka hospital antes ka igawas may danahiton dito iton hospital na submit ngadto na hiton local civil registrar. 1,105,804 adton nairehistro nga mga natawo tikang Enero nga da November 2025. Hala daw ang mga iginkasal, damo ba adton mga ikinasal last year? Registered marriages from January nga da naman November 2025. Adton mga nairehistro liwat nga mga ikinasal inabutin 276,561. Damo gadaman ang nag-aragsawa. Bisa nala di dahiton mga kasalang bayan kay damula ay iton. Pariho gihapon nga panahon Enero nga da November 2025. Di naman ang mga namatay kun may da mga igin-anak nga sobra 1.1 million pero naman ang mga tumalikod hakadayunan. Ang mga namatay naman nga naitala syempre aton man damit igin rerehistro di dahil LCR iton death certificate diba kung may da marriage, kung may ada birth, may dadam hiton death nga igin paparehistro. Inabutin sobra 500,000
last year, no? Adton mga namatay, 566,709. Ang kadamo inihan mga namatay nga nahitala. Oo. Salit iton essence ba no kon kay ano nga sugahini. Importante iton nga mga vital nga mga documents hiton PSA. Giimportantehi nga aton ipinaparehistro kon may ada iginaanak. Kung may ada daman na nag-aaragsawa iton aton marriage certificate na parehistro da makita. Ngan syempre kung may dadaman na mamatay. Kay may dahiton mga instances, mga higayon, nga ini nga mga vital documents, giimportantehi iton. From womb to tomb, sering paman. Importante yan nga mga dokumento, iba-iba lang nga mga nga mga higayon, nga ginagamit iton hiya. Salit pa dahil nga ginaaghat hiton PSA, aton publiko, magin kita maparehistro dida hiton nga mga kun may da kapanganakan, pag-aragsawa or di kaya kamatay, importante yan nga mga document ngan para maging updated kita hiton official nga vital statistics. Pwede ka mo iton pwede ini niyo makita dida hiton psa.gov.ph. Alright, so umabot na aton takna daman paglisensya. Kung may da ginaanak, may dadamahit ka. Kamamatay. Kung gintikangan, may dadaman siring paman pag tapos ito na aton program. Pero temporaryo la ha, kay mabalik pa kita next week para aton taramdan sumat estihanon. Anaton oras ka barangay impunto alas 10 mag-bye-bye time na kita. Para aton taramdan na sumat estihanon Friday edition. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Transmitter. Kabakyang naton di Master Control, Engineers Mark nga na Coach Euphem Buna Jr. Ate Pen pumida ini nasiring gidamui nga salamat. Enjoy your weekend nga nawaray sama hito na araw hiton giya hito na makagarahom. Stay blessed, stay safe, utro maupay nga aga haaton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.